Okay, Donna, start ka na. So, good afternoon po. So, ako po si Donna Itusi from San Roque, Bulusan. So, ang topic po ngayon is yung leptospirosis po. So, ano nga ba ang leptospirosis? So, ito po ay isang sakit na nakukuha mula sa bakterya or mikrobyo na galing sa ihi ng daga or ibang hayop po. Okay, Kadalasan, Donna, sandali Oo. Sandali lang. Okay pa. Okay. Intro muna natin, Donna. Kasi yung case po natin today, yung pong i-share sa atin na kaso today ni Donna, hindi po nila naging pasyente yung case natin today, pero na-encounter po nila dun sa isa sa mga barangay doon sa Bulusan. Ngayon po, interesado lang sila malaman yung tungkol dito sa leptospirosis kasi po, para alam po nila pag dumating yung pagkakataon na magkaroon ulit sila ng isang kaso na ganito, alam nila kung ano po yung maaari nilang gawin at ipayo doon sa pasyente. So, yung pong pasyente na na-encounter nila Donna, bali po dinala lang po ito diniretso na po sa hospital kasi naging critical po yung kaso ng patient. Okay? So, Donna, share ko lang yung slide mo, ha? Yes po, Doc. Okay, nakikita nyo na po ba yung slides? Okay, Donna, sige, umpisa ka na ulit. Sige po. So, ito po yung topic namin, leptospirosis po. So, pag ay gumamit po kami ng up-to-date. So, pwede po, buksan po yung app ng up-to-date at lalabas po doon yung search box. Type lang po natin yung, halimbawa yung leptospirosis po, tapos lalabas na po doon yung kasi hindi ko cellphone. Yung may nakalagay po na patient. I-click lang po yung patient section. Tapos lalabas na po yung result po doon ng yung na-search po na alam na yung sakit or karamdaman. Tapos pag gusto naman po natin ilipat, halimbawa kasi po ito English, kailangan i-Tagalog, so kailangan lang po natin i-highlight po yung text, i-copy po, tapos pag na-copy na po, buksan po yung Google Translate po, at saka i-paste. Tapos lalabas na po yung po doon, Tagalog na termino po, yung mga na-translate na po siya. Next po. So ito na po yung ano nga ba ang leptospirosis? So ang leptospirosis ay isang sakit ng maaaring magdulot ng lagnat, pananakit ng kalamnan at pananakit ng ulo. Ito ay sanhi ng isang mikrobyo na nakahahawa sa mga hayop. Ang mikrobyo ay nabubuhay sa ihi ng mga hayop na nagdadala nito. Ang pangunahing paraan ng pagkakaroon ng leptospirosis ng mga tao ay mula sa tubig o lupa na may ihi ng hayop. Ang mikrobyo ay pumapasok sa katawan sa pamamagitan ng mga hiwa o mga gasgas na sugat. Maaari rin itong pumasok sa kulay rosas o basang tissue na tinatawag na mucous membrane na nasa iyong bibig, ilong, mata at iba pang bahagi ng katawan. Next po.
Ang mga hayop na maaaring magdala ng leptospirosis ay kinabibilangan ng daga, mga hayop sa bukid gaya ng baka, baboy, kabayo, tupa at kambing. Kasama rin po ang aso at pusa. Ang leptospirosis ay mas karaniwan sa ilang bahagi ng US. Kabilang dito ang mga estado ng Hawaii, South at Pacific Coast. Ang sakit na karaniwan din sa Timog Amerika, Gitnang Amerika, Timog Asya at sa mga isla ng Karagatang Pasipiko. Ano-ano ang mga sintomas ng leptospirosis? Ang mga pangunahing sintomas ay kinabibilangan ng una, lagnat, panginginig ng katawan, pananakit ng kalamnan, pananakit ng ulo, kasama din ang mga puting bahagi ng mata ay namumula, tuyong ubo, pagduduwal, pagsusuka, pagtatae o pananakit ng tiyan. Sakit sa mga kasukasuan o buto, masakit na lalamunan, pantal. May mga nagkakasakit na malubha gaya ng leptospirosis, maaari silang magkaroon ng malubhang problema sa baga, atay, kalamnan at iba pang bahagi ng katawan. Kailangan mo ba ng pagsuri o test? Oo, magtatanong ang doktor o nurse tungkol sa iyong mga sintomas at gagawa ng pagsusulit. Maaari mo silang i-request ng mga pagsusuri upang suriin kung may leptospirosis o ibang kondisyon na maaaring magdulot ng mga sintomas. Maaaring kabilang sa mga pagsubok ang mga pagsusuri sa dugo, mga pagsusuri sa ihi, mga pagsusuri sa mga sample ng fluid mula sa iyong spinal cord na tinatawag na cerebrospinal fluid o CSF. Paano ginagamot ito? Maaaring mabawasan ang pagkakataong magkaroon ng leptospirosis kung ikaw ay lumayo sa tubig Paano ginagamot ito? Karamihan sa mga taong may leptospirosis ay gumagaling ng pusa. Ngunit kung sa pakiramdam mo ay kailangan mo ng magpatingin sa doktor o nurse, maaari silang magreseta ng antibiotics. Maaari mong inumin ang mga gamot na ito sa pamamagitan ng bibig. Nakakatulong ito sa mabilis na pagpapagaling. Kung magkasakit ka ng husto, maaaring kailangan mong gamutin sa ospital. Ang mga doktor ay maaaring magbigay ng antibiotic sa pamamagitan ng IV upang diretso itong dumaloy sa mga ugat. Ang mga doktor ay maaari ring magbigay ng gamot tulad ng pag-inom. Nakikipag-meeting ka ngayon eh. Hindi kailangan dyan mismo. Ano pa sa Sandali lang. So, paano po natin ito maiiwasan? Maaaring mabawasan ang pagkakataong magkaroon ng leptospirosis kung ikaw ay lumayo sa tubig o lupa na maaaring mahawa gaya ng mga sumusunod. Paddles, pond o lawa kung saan ang tubig ay hindi gaano gumagalaw o may dumi. Tubig na maaaring may dumi ng hayop dito. Halimbawa, tubig na umaagos mula sa bukid o rancho. Lupa sa isang sakahan o rancho,
Itaboy ang mga daga mula sa iyong bahay o bakuran. Huwag hawakan ng mga daga. Ilayo ang pagkain at inumin sa mga hayop. Bigyan ng bakuna ang iyong mga hayop laban sa leptospirosis kung maaari. So, yun lamang po. Thank you. Okay, maraming salamat, Donna. Ngayon po, thank you sa sharing mo, Donna. Malinaw naman lahat, no? So ngayon, pupunta na ulit tayo dun sa ating question and answer portion. Meron po bang mga gusto magtanong kay Donna tungkol dun sa kanyang pinare sa atin today? Pwede po ulit kayong mag-text dun sa ating chat box or pwede din naman pong magtaas ng kamay kung meron kayong gustong tanungin. Meron po bang gustong magtanong? Pagkakataon nyo na pong magtanong. Dr. Dance, meron po ba kayong gustong itanong kay Donna? Joy, may patient Donna? Meron bang description kung aning may kwento ba kung ano nangyari dun sa patient? Kung Meron bakit, po, Doc. kung bakit na-interest kayo? Kwento nyo lang, kahit kwento lang. Ilan taon na? Ang Ano? patient po, ang pangalan si... Wag na yung pangalan. Kahit huwag na yung pangalan, Donna. So ang edad po niya is 25 years old, lalaki. Laborer po yung trabaho niya. Tapos na-admit po siya noong February 3, 2023 sa Sorsogon po, Provincial Sorsogon po. Anong naging niya, karamdaman niya, Donna? Anong mga naramdaman? Anong mga naramdaman niya? Meron po siya, Doc, ng body weakness, headache, diarrhea, fever po on and off, muscle pain, abdominal pain, vomiting, sorry po, loss of appetite, jaundice po. Nanilaw, oo. So, parang wala yun sa listahan ng mga simptomas na pinakita mo, Donna? Meron ka bang nakitang yung naninilaw? Wala po dun, Jaundice? Doc. Wala. Kasi bihira naman yon, pero ano yon, komplikasyon ng leptospirosis. Kung naninilaw na yung mata, ibig sabihin naapektuhan na yung patay ng pasyente. No? Oo. So mga nakikita namin sa hospital, usually, yan na yung mga naninilaw at saka o kaya hindi na umiihi dahil apektado na rin yung kidney. Kamusta yung patient, Donna? Namatay po, Doc. Oh my gosh. Oo. So malubha talaga pag nanilaw. Alam ba natin kung saan niya nakuha yung lepto? Nagtatrabaho po kasi siya, Doc, sa Palayan. Baka doon nakuha. Opo. Hindi nagbobotas. Hindi rin po. Hindi niyo sigurado. Kakilala niyo, Donna, yung pasyente? Sa ibang barangay po, Doc. Ibang barangay. Opo, nakabalita lang po kami. Okay. Ito yung pakita ko yung picture bakit leptospirosis ang tawag sa kanya.
Ito yung itsura niya sa microscope. Para siyang spiral na mikrobyo. So, kaya leptospirosis kasi spiral yung niya, yung shape. Na ba? Hindi na nadala sa other hospital? Sa regional ba siya dinala? O sa provincial? Provincial po. Sa provincial na, oh. Alam mo kung Provincial Sorsogon. na-dialyze ba siya? O hindi na alam kung paano nangyari? Nabalitaan niyo pa ba, Donna, kung anong ginawa dun sa pasyente? Wala na po, Dok. Okay. Maganda kasi pag pag may inaaral tayong kaso, may tao na nasa isip nyo para hindi lang tayo lahat. Pag hindi lang yung mga kasulatan ng matatandaan natin, natatandaan nyo na yung tao na nagkaroon ng lagnat at sumakit ang katawan, nabasa ang paa sa bukid, at nanilaw na at na-admit at namatay ng leptospirosis. So hindi na kasulatan lang o teorya yung alam natin. Pag nakilala mo na yung tao kasi na may sakit, matatandaan mo na yun, yung sakit na ganun. Ayan. May mga tanong ba? May mga nakataas ang kamay, Joy? Yes, sir. So, bago ko basahin yung mga tanong, yung munang sa Bulusan RHU. Chad, sige, go. Hello, ma'am. Ma'am, nandito ma'am si Ate Annalyn po. Siya po yung nag-handle doon sa pasyente. Sige, pakwento mo na. Go. Hi, good afternoon po. Asan si Annalyn? Hindi ko nakikita. Chad, video, yan. Okay. Sikat ka. Go, Annalyn. Annalyn. Hi, good afternoon po, Doc. Yung nangyari po kay Ardel is, nasa San Jose po siya, yung opo sa kabilang barangay po. Sa current address niya po is San Jose. Nung pagpunta ko po sa bahay nila, sabi ng mama, 1 year na po hindi nakatira dun sa kanila. Pero tinanong ko pa rin po kung kailan po yung onset, kung ano po naramdaman ni Ardel. Sabi wala po sila idea. Nung ilang days na po masakit yung pakiramdam, pumunta lang po sa barangay Dakda para po albularyo po. Doon lang po nila nalaman na may sakit po yung anak nila, tapos di pa man po nila napansin na nag-jaundice na yung nanilaw na po. Tsaka lang na po nila napansin nung nadala na po nila sa gubat. Diarrhea. Opo, nagda-diarrhea daw po. Yung vomiting, nagsusuka din po. Yung mga masakit ang katawan, yung mata po, nag-yellow din po. Tapos pinilit na lang po nila dalhin sa gubat nung February 3. Tapos doon po nagkakasin na naninilaw na po. Yun lang po yung sabi ng nanay kasi hindi naman po nila kasama. Nagawan siya ng test for leptospirosis. Yung una po kasi naninilaw, tinest po nila yung sa HEPA po, pero nag-negative. Kaya, parang to confirm na lang po yung sa leptos kasi negative naman po sa HEPA. So, hindi nagawan ng test for leptospirosis? Kasi after po ng gubat, yun nga, parang nila na hindi na nakakahit, parang kidney failure na ang sabi na lang po doon, ida-dialysis na agad-agad, kailangan na daw po ng dialysis. So, madaling araw po nung February 4 yata, madaling araw, dinala po sa Metro Health. Tapos after 1 hour yata, binawian din po ng buhay.
Ang bilis, no? Opo, mangbilis nga po. Ano niya? Oo. So, siguro mga 10% ng leptospirosis, ganyan. Yung naninilaw at nag-kidney failure. At yun yung agaw buhay na klaseng leptospirosis. Opo. Pero ang kadalasan naman, mga 9 out of 10, mild lang ang sakit. May lagnat at masakit ang katawan. Okay. So marami bang kasong lepto ngayon sa sa Bulusan? Donna, alam mo ba kung may mga kaso ng leptospirosis sa Bulusan? Dalawa po, ma'am. Last month po, San Isidro. At ngayon po, yung San Jose. So pag tag-ulan talaga, yun yung panahon niya, di ba? Kasi maraming tubig sa bukid, may mga sa urban areas naman, may mga baha. So kadalasan yung mga lumalangoy sa baha. Kaya pag may dumating na may lagnat sa emergency room, yun ang tanong, lumangoy ba sa baha or nag-wade ba sa tubig? Para malaman kung lepto ba to or dengue o malaria, kasi halos pare-pareho yung mga simptomas. Okay. Sir, ito na yung tanong mula kay Mary Jeda Becerril ng Central Bulusan. Ilang araw daw malalaman ang side effect ng taong may leptospirosis? Nabanggit mo ba, Donna, dun sa binasa mo? Donna, nakamute ka. Nakamute si Donna. Po, sige po. Hindi po, Dok, nabanggit kung ilang araw. Usually mga 1 week lang. Usually mga 1 week lang ang lepto eh. Pero pagka nagka-komplikasyon, matagal. May mga pasyente kami ilang linggo na sa hospital bago mag-recover dahil nga nagka-hepatitis na at kidney failure. Okay. Yeah. Ito po galing kay Carl. Ano daw po ang mga gamot na di pwedeng ibigay sa mga taong merong leptospirosis? Well, yung mga pag nag-kidney failure, bawal silang bigyan ng mga gamot na sa kidney dumadaan kasi hindi nila ma-process yun, hindi nila matanggal sa dugo nila. So umiiwas kami ng mga gamot na bawal sa kidney dumadaan pag kami kidney failure na. Okay. Carl, gusto mo isabihin yung next question mo? Yung tungkol dun sa kwento mo nung bata pa kayo. Hello po. Ay, Carl, go lang. Hi, Carl. Hindi nabanggit ko po sa chat yung kami noon, medyo bata pa po kami. Yung kwento nga po, naiian po ng daga sa mata. Tapos yun yung kinamatay niya nga po, leptospirosis. Kaya po, yung tanong ko is, nakukuha ba talaga sa ganoon? Hindi naman O parang nakakalang yung kwento ng mga tao. Usually hindi ganun kadiretso yung halimbawa umiihi sa daan, no? Tapos magkakabaha, tapos lalakad ka sa baha. Yung kwento mo purong ihi ng daga. Tsaka diretso na doon sa sa mata, no? Hindi sa sugat dumaan sa mata. So parang usually hindi naman ganyan yung kwento. Pero syempre, pwede kasi mas concentrated nga yun eh. Galing paano nila nalamang naihian ng daga, Carl? Parang po yata, kasi kahoy yung parang ceiling nila. May second floor sila. Tapos nasa baba yung kwarto. Pumatak. Opo. Malas naman nun. Napakamalas naman.
May kaibigan kaming doktor na nagbibisikleta tapos nahulog sa kanal. Yun, nagka-leptospirosis, sandali lang siya sa kanal. So, doon talaga kasi kung saan umiihi yung daga, pagka nagkaroon ng tubig doon at naapakan mo at may sugat-sugat ka, ito nahulog kasi so may sugat siya. Andun siya sa kanal. So doon pumasok yung leptospiral na infection niya. Pwede na po bang magpa-test kapag halimbawa ganon, suspected mo na yung kanal na merong ganon. Pwede na bang magpa-test po for leptospirosis? Usually hindi tinetest unless meron ng simptomas. Kasi marami rin namang di maiwasan. Bawa, umuwi dahil may baha, naglakad. Ako, libo-libo yun na itetest natin. Hindi po, So, halimbawa ako, Oh. ay naano ako sa may kanal, alam ko may mga infested po ng daga. Oo, ganun Pwede nga. na ba ako yung sarili ko na pwede ba ako magpa-test ng leptospirosis? So marami katulad mo. Libo-libo yan na nakaapak sa kanal. So, saka hindi pa siya, kung wala ka pa nung infection, hindi magpa-positive yung PCR mo. So usually, pag may simptomas, parehong test siya kesa dun sa sa COVID PCR din. So pag walang simptomas, hindi siya masyadong magandang test. Okay. Pero merong iba nagbibigay ng prophylaxis, Carl. Nagbibigay na ng antibiotic para maiwasang magkaroon ng leptospirosis. Kung hindi maiwasang halimbawa dumaan sa baha, at merong halimbawa nandun kayo sa isang baryo na may epidemic ng leptospirosis, nandun kayo dahil sa baha, nandun kayo sa rescue team, kuminsan binibigyan na rin sila ng antibiotics kahit walang nararamdaman. Pero hindi na tinetest. Okay po. Question po galing kay Ma'am Ruth. Posible daw po ba na human to human yung hawahan? Bihirang-bihira yon, Ruth. It's usually animal to human. So, pero yung human, unless siguro yung human na may infection, umihi sa daan at doon ka nagkabaha, pero mas bihira yon. Ang talagang kinatataguan ng mikrobyo, yung sa ihi ng mga daga, yun ang pinaka-common. Pero sabi kanina ni Donna, anong ibang hayop, Donna? Sa aso, pusa, pwede rin, di ba? Pwede rin Ay, opo, Doc. Baka, Tupa. Kambing. Tupa Tapos yata. yung hayop po sa bukid. So, bihira siguro yung galing sa tao. Okay. Isa pa pong tanong, bukod daw po ba sa tao, may posibilidad din po ba na mahawa ang mga alagang hayop tulad ng aso at pusa? Alam ni Donna yan. Kanina nabanggit mo, Donna, di ba? Posible daw ba mahawa ang mga alagang hayop, Donna? Yes po. Oo, sila naghahawaan sa... Ewan ko kung dito meron na, pero sa ibang lugar binabakunahan ng mga hayop, di ba? Para wag magkaroon ng leptospirosis. Okay. Isa pong tanong galing kay Rodora Medina. Totoo po ba yung may mga sugat po sa paa at lumulusong sa baha, may chance magkaroon ng leptospirosis? Donna, alam mo yan. Sagutin mo. Yes po. Yun talaga Kasi yun. open po eh. Oo. Pag may sugat ka, mas malamang na magkaroon.
Kasi yun ang hinahanap nung leptospirosis, yung mga galos, sugat, no? At saka ano yung mga sinasabi mong ibang dinadaanan, Donna, para maalala ng mga tao? Sa ano po, pwede po sa ilong, sa mata, sa tenga, at sa ibang parte po ng katawan. Oo. Pwede rin Yung po siya mga- pumasok. Yung tinatawag na mucosa, no? Manipis yung manipis yung balat. So gaya nga nung sa mata, no? So pagka nakakakita tayo ng mga bata na lumalangoy sa baha, ako, masaya sila, di ba? Pero para kang killjoy. Pero kailangan paalisin nyo kasi magkakaroon ng leptospirosis yung mga yon, no? Dahil sa tubig baha. Hindi dapat naliligo sa tubig baha. Meron pang tanong dito galing kay Salina Alegria. Paano po malalaman kapag ang tao ay may leptospirosis? Donna, basahin mo ulit yung mga sintomas pag mayroong leptospirosis. So ano po, magkakaroon po ng lagnat, panginginig ng katawan, pananakit ng kalamnan, pagsusuka, pananakit ng ulo, pwede rin po tuyong ubo, at saka sakit ng kasukasuan, ubo to, masakit na lalamunan at mga pantal. So pwede rin po yung magpula po yung mga mata. Mm. Yeah. Yun. So tandaan nyo yun. Para din po siyang trangkaso. Kaya huwag niyong iisipin na ordinaryong pakiramdam lang, lalo na kung galing kayo sa baha. Mas magandang magpa-check up pagka lumusong kayo sa baha tapos kinabukasan nakaramdam na kayo ng kakaiba, like meron ng lagnat, masakit na yung mga buto, yung mga kalamnan, mga ganun. Mas maganda magpatingin na po agad. Okay, may tanong pa po ba? Nagkaroon na ba tayo, Joy, ng dengue, no? Meron tayo nung isang linggo, di ba? Yes po, sir. Meron na po. Meron. O tapos meron tayo, ano pa ba yung mga may lagnat? Yung pharyngitis ba? Nagkaroon tayo? Apo, sir, yung sa So kung may lagnat ang isang tao pupunta sa RHU, yan yung mga nasa isip natin kasi madali lang naman itanong. So kung naglakad sa baha o sa tubigan, edi kailangan isipin baka lepto. Kung mababa ang platelet, iisipin na baka dengue. Kung may ubo-sipon, malamang doon lang sa ubot-sipon yung yung lagnat, no? So, pag nagda-diarrhea, baka gastroenteritis. So sa lepto, ang usual na clue yun naglakad pag tinanong mo, naglakad ho ako sa baha last week. Kailangan na yun. Isipin na at magagawan ng test. Kaya importante yung history. Pag merong taong may lagnat, ang daming kailangang itanong para malaman natin kung exactly ano ba yung nagiging sanhi ng lagnat. Posible din yan, sir, di ba, sa mga lumulusong sa putik? Yes, yes. Lalo na sa mga bukid. Opo. Yeah. Dahil nga dun sa mga daga, no? Kambing at iba pang hayop na doon jumijingle. So mas maganda rin yung prevention. May program ba kayong ganyan, Ruth? Sa Bulusan. Sa Bulusan? May program ba ng leptospirosis prevention? Naka-freeze, Chad. Parang Naka-freeze sila, sir. Baka mahina po. akala ko matindi silang nakikinig. Naka-freeze po. Bala, nag-freeze na. Sa daw po, sa Samal, meron pong lecture na nagle-lecture sila tungkol sa leptospirosis po. Anong preventive measures ginagawa? Halimbawa, sa Samal.
Si Mami po ni Carl, baka gusto mag-share ano yung mga preventive measures na ginagawa sa Samal. Yan, si Mami. Hello po. Magandang hapon po. Dito Yes, po sa Lolit. atin sa Samal po, ang ginagawa po namin, basta po time na nagbaha, kinabukasan po yun, nagbibigay na po kami ng mga gamot. Gamot na, nagbibigay na. Ako, naputol si Lolit. Isang ano lang po siya, one time lang. Anong binibigay niyong gamot, Lolit? Doxycycline po ba yun? Doxycycline, oo. Ito po, oh. Oo, preventive. Opo. Pero- Para po lahat po ng mga nagsilusong sa baha kasi marami pong mga nalusong eh. Yun na po Oo. ang gagawin namin ni Doktora, uutosan na po kami na lahat ng umano sa baha papainumin na po ng basta po walang sugat, isang beses lang po, 2 tableta po siya. Isang inuman. Pero pagka po may sugat, meron pong 3 days siya. Kaya ibibigay po namin gamot doon sa mga lumusong. Pagka po one time lang, walang sugat, 2 capsule po bibigay namin. Pero pagka po may sugat siya, 6 ang iiwanan po namin. Pinakamaganda, syempre, yung wag lumusong. Opo, basta po yung Diba? mga silusong po. Kaya lang hindi maiwasan, di ba? Kuminsan, no? Opo. Kasi, Lalo po kami, pagka po may ganyang baha, talaga pong naandun po kami sa disaster po kami. oo. Hindi po pwede, hindi po kami lulusong. Kaya pati kami umiinom. Minsan lang naman po yun. Botas, pwede rin, botas. So, Opo, magsuot bota, ng nagbobota bota. na. Yes. Wag lang hanggang baywang. Nagbobota po. Kaya lang po, minsan ng bota, nasusuotan din ng tubig. Oo nga, oo Pagka nga. malalim ang tubig. Oo nga. Oo, tama. Good. Oo. Ayun, ganun po Okay. yung mga prevention namin pagka po may ganyang baha. So natutunan natin na paano yung simptomas, Opo. natutunan natin paano yung mga test na ginagawa, yung PCR, tutunan natin paano gamutin, no? Binibigyan ng yung may sakit, binibigyan nyo rin, Lolit, no? Yung Pagka po doxycycline. nagkaroon na po ng lagnat, po ganun. Natutunan din natin yung komplikasyon, yung kidney failure at saka yung paninilaw at saka natutunan na rin natin yung pag-iwas. Yan. Opo. So, May tanong pa po dito, sir. Hindi po daw bang kagat ng daga katulad din ng sa leptospirosis nakakamatay din po pag pinabayaan lang? ang kalaban mo doon, rabies. Kasi sa lawa yun eh. Ng pagkaihi, yung leptospirosis. Pero pagkagat, rabies ang ang kakatakutan mo. Meron pa po, tanong si Christine Hapalya. Paano po yung halimbawa po, yung tatay daw niya sa construction, minsan po may pagawain na hindi ko masyado. May pagawain na taguling o kanal po. Lumulusong po sila doon. Di ko po ba siya pwede painumin ng gamot na yan? Tanong niya kay Ate Lolit. Padalhan mo daw gamot, Lolit. Hapalya yun. Pagka po inuutosan lang po kami ni Doktora. Basta Pwede po, yun, pwede. Oh. Opo, basta po may utos ni Doktora na painumin po namin, susunod po kami. Pero pag wala po, kailangan puro doktor muna po talaga. May prescription. Galing, Opo. oo. So kailangan pumunta po, Christine, sabihan mo yung tatay mo na pumunta sa RHU para magpatingin, para mabigyan siya ng Para mabigyan. Oo. Oo. Yung tamang gamot po mabigay sa kanya. Basta madumi yung tubig, pwede yun. No? Possible na maresetahan ng gamot. Tapos share ko lang, meron po dun sa ating chat, may shinare si Queen Zabala na
parang poster, yung parang mag-ingat sa leptospirosis. So, yan ba yung Kita mo nga. pinapakita sa SAMAL, Ate Lolit? Yan po ba yung may poster kayo, yung mag-ingat sa leptospirosis? Opo, marami po kami, may nag-ano po kami ng ganun. Lahat po ng barangay namin merong ganun. Okay. Tapos kami po, yung dalaw sityo namin, dito sa barangay, may sarili po kaming ano, pagka po may dalaw sityo kami, nagkuka po kami, nagtatapik po kami niyan ng tungkol po dyan sa leptospirosis. Okay. Kaya aware po na sila dyan. Donna, sa Bulusan ba meron din kayong ganyan? Meron na din po, Doc. Nagbibigay Ano po pala ng to mga emergency materials. Oo. Okay. Isang beses lumusong sa baha. Ayan, ito yung low risk, moderate risk, tsaka high risk Meron silang- na sinasabi ni Lord. Yan, kaya may binibigay na agad na gamot. Ayan, yan yung mga naglalaro sa baha, nakakatakot. Ngayon, kung sa ilog, malinis naman, sa dagat, sa swimming pool, parang hindi naman kailangan. Doon lang sa maruruming tubig. Na. Oo. Maganda yung presentation ni Donna, malinaw, sandali lang, kompleto at very clear. So, congratulations, Donna. Palakpakan naman po tayo para kay Donna. Thank you, Donna. Thank you din po. So, kung wala na po kayong tanong, bukas yun na po yung video nyo, magpi-picture taking na tayo. Yan. So, bago tayo mag-picture, Carl, meron na ba kayong next topic? Hello po, meron na po. Otitis media. Next. Otitis Otitis media. Dapat si Ray nandito, ha? Ayan, si Yeah, Dr. mag-iimbita Casile, tayo ng imbitahan natin. doktor. Okay po. Okay, ready. I will take 3 shots. 3 kuha po kasi marami tayo. Okay, ready po. So 1, 2, 3. Okay, next one. Okay, ready? 1, 2, 3. Okay, isa na lang. Nahuli. May humabol. Okay, salamat po. Teka. Yan, isa pa, sorry. Merong 1, 2, 3. Okay, thank you po. Maraming salamat po. So, sa muling pagkikita natin, ang next topic daw natin, otitis media. So, i-announce po namin yung susunod na schedule. Abangan nyo na. Ilang buwan na lang yung ating up-to-date. Sir, in-extend na tayo. Sinabihan na ako ni Michelle. Ilang taon? 1 year. Wait lang, Joy, Yay! Joy, yung dinalupihan, ano na nangyari? Ma'am, hinihingan kasi sila ng IP address. Hanggang ngayon, yun po yung inaantay nila, Michelle. Nang binigay kasi nila internal IP. Kailangan na po external IP address. Pa-follow up na lang. Yes po. Oo. Kausap ko naman po si Herbert then. Okay, maraming salamat po. Kita-kita po Bye-bye. ulit tayo. Bye everyone. Ingat sa laptop pag may baha. Thank you. Salamat po. Bye. Bye! Nag-brown out po kila Ma'am Ruth. Okay, bye po.